Assalamualaikum, good morning ma'am. I am Norman K. Ahmad. Continuation of chapter 2, The Child Death in Calamba. The young monk, the story of the young monk left a deep impression on Rizal's mind. He believed that to sacrifice one's life worth it is worthwhile. Like the young monk, Rizal was fated to die as a martyr for a noble ideal. Ang aral na nakuha ni Rizal, bumabaon sa isip ni Rizal ang kwento. Naunawaan niya na ang gamo-gamo ay namatay dahil matapang ito at sobrang gusto ang liwanag para kay Rizal. Ang sakripisyo, yun ay may kabuluhan. Rizal 3 Angkes Gregorio, entitled in Rizal, a great love for books, taught him to work hard, think keenly. Uncle Jose encouraged him to paint, sketch, and sculpture. Uncle Manuel trained him in swimming, fencing, wrestling, and other sports, giving him agility, endurance, and strength. Tio Gregorio, siya ang nagturo kay Rizal na maalin ang pagbabasa. Mula sa kanya natutunan ni Rizal na magsikap, maging masipag at hindi tamad mag-isip para sa sarili. Huwag basta maniwala, dapat magtanong at mag-analisa, maging mapangmasid, maging matanong at mapansin ang nangyaring sa kapaligiran. Dahil kay Tio Gregorio, naging matalino at malawak ang pag-iisip ni Rizal. Tio Jose, nakapag-aaral siya sa Calcutta, India at mahilig sa sining. Hinikayat niya si Rizal na magpinta, gamitin ang kulay para mapaayag, mag-sketch, gumuhit ng nakikita, gumawa ng sculpture, mag-ukit gamit ang kamay. Dahil kay Tio Jose, naubog ang talento ni Rizal sa sining, naging pinto, sculptor at taga-guhit siya. Tio Manuel, ang atleta, malakas, malaki at matipuno siya. Inalagaan niya ang pisikal na kalusugan ni Rizal kasi payat at sakitin ito nung bata. Tinuruan niya si Rizal sa paglangoy para sa tibay ng katawan, fencing para sa disiplina at focus, wrestling at iba pang sport para lumakas. Dahil kay Tio Manuel, naging malakas, maliksi at matibay ang katawan ni Rizal. Artist talent. Since early childhood, Rizal relieved his God-given talent for the arts. He drew sketches and pictures, carved figures of animal and reasons, and painting, sculpture, and wood carving. He also performed magic tricks. May talento na mula pagkabata. Kahit bata pa lang si Rizal, napansin na ang mga tao na may special siyang galing sa sining, parang kaloob ng Diyos. Ito ibig sabihin natural at hindi pinilit. Production of the film, Rizal was skilled not only in brush, chisel, and pen, knife, but also in pen. His mother encouraged him to write poetry. His first piece known poem was Sa Aking Mga Kabata. Before he was 8 years old, he also wrote a Tagalog drama. Si Donet Teodora, ang nanay niya, ang unang nagtulak sa kanya para magsulat ng tula. Unang tula niya ay Sa Aking Mga Kabata. Sinulat niya ito nung wala pa siyang 8 years old. Tungkol ito sa pagmamahal sa sariling wika. Gumawa rin siya ng mga dula sa pagmamahal sa sariling wika. Gumawa rin
ay dula sa Tagalog para ipalabas kasama ang pamilya at mga kaibigan. Lecture Riberis Rizal spent time at the shore of Laguna de Valle. He witnessed the abuses and critics of the guardians civil. This experience awakened this determination to fight tyranny and help this oppressed people. Doon sa Lawa, nakita mismo ni Rizal kung paano inaapi, sinasaktan at minamaltrato ng mga gwardiya sibil ang mga simpleng Pilipino. Ang gwardiya sibil ay mga sundalong Kastila na dapat sanay nagpoprotekta pero sila pa ang nag-aabuso. Influence on Eros boyhood. Rizal greatness was influenced by hereditary influence deed of divine providence. Mga impluwensang sa pagkabata ng bayani. Ibig sabihin nito ano-ano yung mga bagay at ano na umuubog kay Rizal nung bata pa siya para maging dakila at maging bayani. Hereditary influence from his ancestor and parents result in inherited love for freedom, serenity, patience, religions, nature's self-respect, independent thinking, self-sacrifice, and passions for arts and literature. Ang mga magagandang katangian ni Rizal ay hindi lang niya natutunan na mana niya ito, hindi lang niya natutunan na mana niya ito sa kanyang pamilya at ang mga ninuno. Ang pagmamahal sa kalayahan, pagiging kalmado, pasensya, pagiging makadiyos, religious, respeto sa sarili, sariling pag-iisip, pag-aandog ng sarili, pagkailig sa sining at panitikan. Environment influencer. The beauties of Calamba is family, brother Pasiano Sator, uncles, and father Leoncio Lopez. Help develop is artistic, otirati, religions, intellectual, and patriotic values. Ang pamilya ang unang paaralan ni Rizal Nanay ni Rizal na si Donna Teote Alonso ang pamilya, ang nanay ng paaralan ni Rizal. Ang kagandahan ng Calamba ay lumaki si Rizal sa isang lugar na nalibutan ng nalubutan ng Laguna de Bay, makiling at mga taniman. Dahil dito namulat siya sa ganda ng kalikasan at ng Pilipinas. Na-develop ang pag-ibig niya sa bayan. Dito rin siya nagsimula magmasid at mag-isip. Nakita niya ang pang-abuso ng mga gwardiya sibil sa mga magsasaka malapit sa lawa. Ang pamilya ang unang paaralan ni Rizal. Nanay ni Rizal na si Donna Teodora Alonso ang nagturo bumasa, magdasal at magsulat. Mailig din sa panitikan.
Ang tatay ni Rizal na si Don Francisco Mercado, masipag, may dignidad at may independent thinking, tinuruan si Rizal ng pagiging matatag at pagmamahal sa trabaho. Si Kuya Pasiano Rizal, siya ang pangalawa ama ni Rizal. Siya ang nagbukas ng isip ni Rizal sa nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Dahil kay Pasiano, nalaman ni Rizal ang mga pang-aapi ng mga Kastila. Siya rin ang nag-udyok kay Rizal na siya rin ang nag-udyok kay Rizal na mag-aral ng mabuti. Tatlong uncle ni Rizal, si Tio, si Albert, tinuruan siya ng disiplina at pag-ibig sa sining. Tio Manuel, nagpalakas sa kanya physically, tinuruan siya ng palakasan at tapang. Si Tio Gregorio, nagpalik sa kanya sa pagbabasa at intellectual thinking. Siya ang nagsabi kay Rizal na maalin ang sariling wika at bayan. Malaki ang naitulong niya sa patriotic value ni Rizal mula sa kanyang natutunan ni Rizal na ipaglaban ang Pilipinas. Triolicio Lopez, Head for Divine Providence. Rizal believed that divine providence guided him. God endowed him with rare genius, nationalism, and a valiant art to sacrifice himself for the Filipino people. Pambihirang binigyan siya ng Diyos ng napakatalas na talino. Bata pa lang, magaling na siya sa sining, panitikan, medisina, wika at agam. Para magamit niya ito sa pagtuturo at paggising sa mga Pilipino. Pangkamakabayan, itinanim ng Diyos sa puso niya ang malalim na pagmamahal sa Pilipinas. Kaya kahit nasa ibang bansa siya, Pilipinas pa rin ang iniisip niya. Gusto niyang palayain ang bayan sa pag-aapi. Matapang na puso, binigyan siya ng Diyos ng tapang para magsakripisyo. Hindi siya natakot mamatay para sa bayan. Alam niya pwedeng mabaril o mabilanggo siya, pero ipinaglaban pa rin niya ang pagbabago gamit ang panulat. Maraming salamat po.